Simula ng regular season series ng Golden State at Lakers, panalo ang Win Angeles Lakers mula sa free throw ni LeBron nang mapaul siya nung nasa 1 seconds na nitong si Draymond Green. Second overtime yun. After din ang 3-point shot ni Steph nung 5 seconds. Si LeBron may total na 36 points, 20 rebounds at 12 assists. Triple-double pa sa kanya. Si Anthony Davis naman nasa 20 points at 13 rebounds. Dalawang beses ding muntikang ma-injured talaga itong si Anthony Davis. Yung isa sa third quarter nung natamaan siya ni Draymond Green. So bumagsak nun si AD at hinahawakan niya yung parte ng groin niya. Yun kasi ang iniinda niyang may injury. Pero mapapansin nyo doon, tumatawa si LeBron at itong si Anthony Davis. Kasama din si Bando na pangiti na din. Kitang-kita yung pangmais ni Draymond at ni LeBron. Bumalik sa locker room si Anthony Davis. Pero nakabalik din naman siya sa game. Yung fourth quarter, natamaan ulit ni Draymond sa may parting mukha itong si Anthony Davis at hindi napangiti nun si Bando. May sinabi siya dito kay Draymond. Si Steph naman naka 10 points on double overtime. Meron siyang total na 46 points, 7 rebounds, 9 out of 22 sa 3-point area. Pero kahit 9 3-point shot yung naipasok ni Steph, 22 attempts ang ginawa niya. So hindi mataas na percentage. Si Klay Thompson 24 points, 6 out of 17. Si Wiggins at Kuminga nasa 22 points. Lamang ng malaki ang Golden State sa 3-point area. 23-9 ito yung naipasok nila pero hindi mataas ang percentage ng parehong team. Lamang naman ang Lakers ng 28 free throws kontra sa Golden State. So common reason doon, umaatake kasi yung Lakers sa loob ng paint na parang katulad lang din niya nung nakaraang playoffs na merong nag-May reklamo. Dahil hindi naman nakakakuha ng free throws basta-basta ang Golden State dahil nga kalahati ng kanilang attempts galing sa beyond the arc. So napako pa rin ang Lakers sa number 9. Meron sila natitirang 35 games. Sa rate nila, estimated at least 41 wins ang Lakers. So estimated yon base sa winning rate nila at remaining games. Ang Golden State naman delayed ng at least 4 na games dahil nga na-reschedule yung dalawa doon. Kung sa standing, lamang anjas sa kanila ng 3. Pero kung bibilangin yun, bago mahabol ng Golden State, kailangan nila ng 6 na panalo pa. May 3 pang games ang Lakers at Warriors. Ang LA, kailangan nila ng 2 panalo. Ang Golden State, kailangan nila ng 3 para yun sa tiebreaker. Base sa winning rate at remaining games ng Golden State, nasa 36 wins ang makukuha nilang panalo kung pagbabasihan yung remaining games at yung rate nila sa panalo. Para maka 40 wins ang Golden State, kailangan nila ng 21 out of 39 na panalo. Ang target wins ng team sa West para makakuha sila ng playoff spot ay 58 wins so far as of January 28 dahil yun ang max win na posibleng maabot nung nasa baba. Ang Lakers naman merong natitirang 16 games sa home court nila na merong 8 games potential win. Galing yun sa win rate. Meron din sila natitirang 19 games sa road na potential 8 wins din yun. As of January 28, ang Lakers lamang ng 7 games dito sa Golden State. Ang senaryo kasi ng Warriors, kailangan muna nilang maitawid sa Houston. 3 games pa yon. Kung makikita nyo sa standing, parang nasa 1 o 2 lang. Pero ang usapan kasi dito bilang ng panalo. Ang Warriors din, lamang lang ng 2 kontra dito sa Memphis. Malapit na silang maaabutan. Ang Memphis, 6-4 pa sa last 10 games. Huling 2 talo ng Golden State galing pa sa last seconds. Base sa stats, at least 10 points ang kailangan ng Warriors papasok ng last 2 minutes bago sila makasecure ng panalo. Ang Lakers at Warriors para nagkapalit ang senaryo. Last season, yung Lakers ang halos nasa 13th spot at naghahabol sa top 10. Ang Golden State naghahabol sa top 6. Ngayong season naman, ang Win Angeles ang naghahabol sa top 6. Ang Golden State naghahabol sa play-ins. Nabago din ng Lakers yung kanilang standing nung nakaraang season after nilang magkaroon ng trade.